Okay, happy listening po sa inyong lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Tayo ay nasa 186 yata or 85. Bahala na, malapit na tayo mag 200. So, 2 Corinthians 2, yung nakikita nyo dyan sa thumbnail natin. Pero bago Okay. tayo pumunta dyan, is magkaroon muna tayo ng recap. Mhm. Ano bang nangyari dun sa pangalawang Korinto na sulat ni Pablo? Mhm. So, yun yung napatunayan natin na si Paul ay isang taong may integridad. Mm. Di ba? Saka yun yung naging topic natin kung gaano ba kahalaga ang Integrity. integridad sa isang tao na kapag meron siyang sinabi, igagawin niya. Mm. So, alam niyo naman na si Sir John. Hindi ako kita pina-flatter. Proceed tayo dun sa... Pero hindi kita pina-flatter, di ba? May, kumbaga, mahalaga sa iyo yung ganong bagay. Aba, di ba? syempre. Kasi... Pero yung mga ibang tao, hindi nila masyadong, wala sa top 3. Hassle kasi kapag walang tiwala sa ibang tao eh. Yung pala maninigurado pa sila lagi. Yun. Kasi nga ang issue dito mga kapatid, di ba, pinagalitan ni Paul, kala mo nagkukuntuan lang. Pinagsabihan ni Paul yun. Di ba, pinagsabihan ni rebuke ni Paul, itong mga taga Corinth na to, di ba? Tapos, pupunta dapat siya. Tapos ang binawi niya, bakit niya binawi, sir? Possibly it's because baka pagpunta na naman niya doon, sungitan niya na naman. So maganda yung kanyang heart. Baka lalong ma-discourage sa kanya, ma-strain yung relationship Saka maganda nila. topic natin ngayon na bakit kaya ganun, tama ba yung ginawa ni Paul? Diba? Ba't di niya diniin? Okay. Kala ko ba go and go, diba? Okay. So yun yung backstory noon, kaya di siya tumuloy. Kaso nga lang, may mga iilan-ilan dito sa church na ito na pinagbibintangan at inaakusahan itong si Pablo na wala ka naman palang integridad Okay. Pupunta ka tapos hindi. Di ba? So, pinaliwanag naman ni Paul dito na hindi naman ganun. Yun yung dahilan. Yun yung dahilan. Para lang din sa ikabubuti ninyo. Oo. Kasi nga naman, baka naman magdala pa siya ng pighati o sorrow o kalungkutan o ano pa bang ibang term doon. Di ba? So, ganun. So, mas lalong lumala. Yes, yung Kung ano situation. man yung kanilang nararamdaman. Yes. So, yun yung backstory noon. Okay. So, bago tayo pumunta sa DOS, ano bang current events ngayon, sir? Yung sa RPM ay sinuspend. Hindi, sa GC namin mga college, friends, din totoo ba yan? Sinuspend muna. I-revisit lang, titignan ko paano properly talaga ma-assess yung performance ng teacher ng agency. Yung current events. May isa pa, yung bagong Pilipinas hymn. O iba pa yung naisip mo. Wala akong, hindi ko masyadong alam. Nababash yun eh. Hindi pa matunog. Yung nire-require kami na sa flag ceremony, yun na yung isa sa kakantahin. Yung hymno ng Bagong Pilipinas. Ano ba yun? Paano ba yun? Bagong Pilipinas. Hindi ganun. Sana nga daw, ganun na lang daw ito. Mabilis, di ba? Pero dahil hymnal yun, syempre, hindi ganun yun tunog. Hymnal kailangan makasabay yung bad tao. Anong current event nga ba? Hindi, yung kay Vice, saka yung, actually nabanggit ko na to before, pero nag-add fuel to the fire lahat kasi ang daming nakisabi na mali nga ba yung ginawa mo, ganito. Ang acid test naman kasi ng lahat ng bagay is yung nilalaman at intensyon nung puso nung nagsabi. Yun kasi yung pinakamalalim dun eh. Ganito kasi nangyari, Napanood ko yan. Oo nga, yun nga. So, parang may isang segment sa Showtime na kung saan itong isa, si Axel, lalaki. Sorry. Hindi siya napili nung babae na dapat pipili. Magpapaalam na siya, tapos parang hinawakan niya or nilapit niya yung mukha niya. Tapos parang medyo nagkaroon ng reflex yung babae base dun sa video. So parang, you don't do that. So sabi naman ng mga host. Kasi meron na unang video na mas gwapo daw yung lalaki. Ayun, yun yung naging issue. So parang, di mo ba alam pwedeng mademanda ka dyan? So sinabi niya na doon sa, hindi daw kagwapuhan na tao. Madami ding nakisawsaw. O saka madami din na mga nag-side comment. Lalo na yung mga iba nating vlogger. Kasi meron akong fina-follow na vlogger. Pinagtatanggol yung mga pangit. So siya yun. Kaya meron siyang Pangit Lives Matter.
matter. Yun Okay, yung kanyang parang hustisya. Di ba alam yun? Hustisya para sa mga, may bata ako eh. Ito natawa lang sa Pocket Lives Oo. Hindi mo alam kung dinidiscriminate ba o talaga. Ginaya kasi yun sa Black Lives. Oo, hindi pamilyar ka dito ako doon. Kaya ako natawa. Oo. Pocket Lives. Parang nagmamatter din kami. Parang gano'n yung gusto. Ay, dako. Yun nga. So, parang double standard, ganito, ganyan. Ngayon, nagkaroon ng apology na ito si Vice. Nag-apologize na siya sa Twitter na X na ngayon. Okay, X Yun na yung pangalan niya ngayon. X na. O, di dapat tapos na. Tapos na nga dapat So, ngayon, sa platform ng dalawa, social media platform ng dalawang involved, which is yung lalaki sa yung babae, wala naman po akong balak na halikan siya, sabing gano'n nung lalaki. Wala pong intention. Gusto ko lang po siyang i-bro code, itap sa ganito, ganyan. Mali lang po yung angulo nung hindi rin naman natin alam ko yun talaga, di ba? By his word, sige. Okay. So, pero kung ano man po mangyari, sorry po, gano'n naman siya. At least humble. Yung naman, ito namang babae, ang sabi niya, actually, hindi naman po niya talaga ako hinalikan. At saka, kumbaga, gusto lang po niya ako na ganun nga. Kasi para appear ngayon uli na. Parang gusto lang po niya. Wala pong nakawang halik na nangyari. Siguro po, nagulat lang po yung mga host sa nangyari. At ang gusto ko naman po doon is pinagtanggol nila ako. Okay. Ayaw po nila na may mga ganong nangyayari. So, ang ganda, di ba? Kumana ngayon si Vice na parang base lang po sa national TV na base lamang po ang aming reaksyon sa kung ano yung napanood namin. Ganito. Kaya binabawi ko po ang aking apology. O biglang gumanon. So parang lumaki pa lalo. Ba't may bawi? Yun nga So parang lumaki lalo yung issue. Tapos parang nahalungkat na lahat ng mga before na issues. Minsan totoo kasi yung when all have been said and done, it's better to leave it na ganun na lang. Saka diba, ikaw din nasasabi ko sa ito, nasasabi mo to sa amin na parang, actually, isang one honest apology lang. Tapos na lahat Totoo naman. Diba? Yung wala nang, walang nihint ng pride. Tapos totoo naman Pero, kumbaga, nakukuha ko din kasi yung side, di ba may pinag-compare. Magkaiba din kasi yung approach ng lalaki. Tsaka magkaiba silang personality. Kaya syempre, magkaiba din sila ng expression. So, ako naman, hindi ko naman siya ma-judge yung kanilang intention. Pero ang mapapaalala ko lang is that, yun yung reason bakit kailangan maingat tayo sa lahat ng ginagawa natin. Kasi kahit malinis yung intention natin, as a Christian, mas mataas yung pag-iingat dapat natin dahil baka makatisod tayo ng ibang tao. Pero pansin mo, sir, nag-agree naman tayo sa fact na hindi rin talaga pantay din ang pagtingin kapag may itsura ka sa Yung iba nasa sexualize pa nga, 'di ba? Parang anakan mo ako, 'di ba? Lalaki, babae na maganda, 'di ba? Maraming ganyan, though joke lang naman sa iba. Pero minsan kahit joke sabihin, hindi yan nakakatawang joke. Lahat na Kaya nga sabi ni Michael B, ang hirap na daw magpatawa ngayon. For example, pag yung lalaki yung nag-observe sa'yo, sumusunod sa'yo, secret admirer. Pero pag pangit daw, stalker. So doon pa lang makikita mo may mga discrimination and double standard. Pangit lives matter to. Di ba? Okay. Kung gusto mo malaman, try nating bumeso. Tapos kapag kinilig, okay. Nandun ka sa bracket. May class S pa kasi sila yung class S na pangit. Kaso nga lang, yung kagandahan kasi is nasa eye ng beholder. Sir, sa simbahan ba, merong discrimination sa otsura pa rin? Yes. Dam din. Sadly. Anong sir napansin? Kapag may itsura yung nagsasalita, mas focus and attentive. Kaya pala. May ibang factor na nagpe-play naman doon. Pwedeng merong authority or merong charisma.
Galing mo, Di ba sir. may mga tao naman na hindi kagandahan o kagwapuhan pero meron silang charisma. Parang ano sila, charm. Yun eh, charming. Meron din silang tinatawag na Is deceitful. mer- meron silang sinasabi na maganda o pogi pero walang Walang appeal. dating. Pero meron naman na hindi kagwapuhan o kagandahan pero ang term nila is may sex appeal. Hindi may mga ganun term. However, at the end of the day is kailangan aware tayo na hindi tayo sa panlabas lang nakatingin supposedly. Kundi makita natin yung kabuuan ng isang tao as a person, not dun sa outer shell na meron siya. Pero maligo ka din. Pero magdamit ka rin na maayos. Ano? Hindi naman tayo nagso-social experiment. Diba? Oo. Alam ba yun? Oo. Kumbaga, Hindi naman tayo nananadya. di ka malalagyan na dudumihan mo talaga yung sarili Dumihan ko mo. nga para malaman ko kung judgmental to. Okay, magpapabaho kayo. Pag Baga. nagtakip ng ilong, ay judgmental. Hindi naman ganun. Baka may hika yung katabi mo. Ayun. May napanood ako parang lahat nung mahawakan niya nagiging babae. So, yung sabon, nahawakan niya, nabitawan niya, naging babae. Matabay babae. Gusto niyang pumayat. Ang ginawa niya, nagpadumi siya ng nagpadumi. Kasi, nilinis siya ng babae. Hanggang sa pumayat yung babae, gumanda na. Ngayon, nung bumili siya ng ibang cleaning products, nagselos yung babae. Kasi daw, pinagpalit siya sa ibang mga... Hindi, ang point ko lang is, laging puro yung selfish desire. Yun yung finifeed kasi ng social media. Oo, tama ka dyan, sir. Media, all forms, no? Nagsiset sila ng standard na minsan superficial. Kunyari, magbabanggit ako ng name. Parang merong time na si Julia Barreto, sobrang dami niyang nababash sa kanya. Okay? Kasi parang naging third party di umano ng isang relasyon. Nag-post siya ng maganda yung maganda siya, maganda yung katawan. Slay Queen. So, pag may itsura ka pala, parang natatabunan din. Natatabunan yung mga may galit sa'yo o ano. Kunyari kay Alex Guo, di ba? Nung ginawa kong reel, yung sobrang labo ng moral compass. Parang dati, ay, ano ito? Spy ng China to. Pinakita yung mga picture niyang magaganda, di umano. Parang wala naman siyang parang wala akong nararamdamang mali sa kanya. May mga ganun nagko-comment, di ba? Charm is deceitful. Ayun. Tama. Totoo naman Si din. Tuesday Vargas. Ay, kaloko. No, sinabi kasi yun, ala na, puro yun ay You naisip. cannot unsee and Sinerge ko nga yung video hindi ko alam yung title nung pinakita mo sa akin. Tapos pinakita ko siya sa isang co-teacher ko yung video. Sakto, hindi ko alam kung anong minutes yun. Pag pindot kong ganun, yung mismong part na pinakita mo sa akin, yun yung lumitaw. Hindi ko na hinanap. It's a farm. It's a farm. Di pa tayo sa farm. Okay, let's go Okay sa 2. Nalaman natin ang current events. Verse 1 and 2. So, nagdesisyon ako na wag nang pumunta ulit sa inyo kasi ayokong sumama pa ang loob nyo dahil sa pagbisita ko. Kasi kung masasaktan kayo dahil sa akin, sino pang magpapasaya sa akin kung di yung mismong mga nasaktan ko? Yun yun. Okay, hanggang verse 2. Mm. Di ba sa Yun yung dahilan. Kung bakit hindi mo na siya tumuloy. Di ba yung unang letter pa lang? Puro rebuke at saka correction naman ay nandun. Though, the chapter 1 is not without an encouragement. May mga paalala naman doon and encouragement na nakakagaan ng puso kahit paano naging estado ng mga taga-Korinto. Ang point lang dito is, kunwari, kinuturing niyang mga kapatid sa pananampalataya mga taga-Korinto, yung una, rebuke na nga. Alangan namang pagharap niya, gano'n na naman din yung mangyayari. So parang, dapat iba naman. Alam mo yung hindi na nga tayo okay dahil doon sa nangyari doon sa letter, doon sa sinabi. Tapos pag nagkita na naman tayo, yun na naman uli yung sasabihin mo. Parang sa imbis na magkaroon ng smooth na pag-aayos yung ating relationship, parang lalong pang lumalayo yung relasyon sa isa't isa nung mga taga-Corinth tsaka kay Paul. So, if magpapakita siya. It's a matter of timing ba to? Yes, importante yung timing. Sa personal development, may inaaral kami, ang tawag ay think before you speak.
Ano you think? T, is it true? Ano siya? H, Abbreviation. is it helpful? I, am I the right person to say it? N, now, should I say it now? Timing, isasabi mo. And K, is it kind? So, importante pa rin yung timing. Ano ulit yung T? Is it true? True. Oh. So, kumbaga, pwede True, helpful. am I the right person? And Should I say it now? And Ngayon. being kind. Ngayon, Ganda yun. Ngayon, Magamit. kung tama na may sasabihin niya, yes, makakatulong naman, pero hindi kind yung magiging dating. Mas lalo lang sila magkakaroon ng gap. Kaya yun Kaya ang ginawa na lang niya, another letter na lang muna. Kasi nasa hit pa na pagsabihan eh. Guro, may mga matitigas pa rin ulo, may pa rin, ng disrespect ng wala sa lugar na nakakadamay na ng ibang brethren. May nambubuya. Pero sabi ni Paul, ako na nga yung nagpalungkot sa inyo eh. So, gusto ko naman, ako din yung magpasaya sa inyo. Parang ang point niya is, sana hindi puro lungkot yung maibigay ko sa inyo. So, si Paul is very reasonable. Okay naman. So, kumbaga, si Paul, pag nagre-rebuke, para bang hindi siya natutuwang mang-rebuke. May mga tao kasi na para Trigger happy. pero kasi mga tao na ang tawag dito ay power tripping. Para bang pakikita ko na ako ang may authority. Papagalitan lahat. May pinapanood ako kanina sa The Chosen clip. Si Quintus, galit na galit. Lahat ng madaanan niya na tao, pinagalitan. Di ba, ganun yung mga tao na may problema sa temper. Lahat na lang na madaan ng pinagalitan, hinanapan ng butas, power tripping. Hindi ganun si Paul. Yun. Reasonable. Yes. Actually, for the sake pa nga ng mga taga-Corinto kung bakit hindi siya pumunta. Actually, pag sinabihan mo masungit si Paul, parang hindi mo nakita yung pag-ibig ni Paul, kaya mo nasabi yun. Actually, ganito kasi daw yan eh. Sa mag-asawa din kasi, is, kunyari, meron akong napanood na clip, maganda eh. Pero pwede nyo itong i-apply. Yung 80-20 principle. Baka alam mo na yun. Ilan? 80-20% 80-20 principle. Principle. Minsan daw, yung ating spouse is sobrang mahal natin siya. 80% niya mahal natin. Gusto kasi natin yung part na yun. Yeah. Pero yung 20% niya na mga ayaw natin, medyo hindi natin gusto. Ngayon, kapag we are in the peak of love, saka ng emotion, yung 80% nagiging 100. Okay. Kasi walang problema. Okay. Pero yung pag nagka-problema kayo, is yung 20 nagiging 100 din. So, yun yung na-highlight mo. So, minsan ganun din. Kunyari, kay Paul o sa mga taong nang re-rebuke sa atin, minsan, yung mali, sa tingin nating mali niya, yun yung i-highlight natin eh. Para, maging villain sa kwento mo. Ganun eh. Based din sa sinabi mong 80-20, may tinatawag ding Pareto principle. Wow! Minsan kasi, Pareto? Ano may TH ba yan? pair to, P-A-R-E-T-O, Pareto o pair to principle. Di ko alam yung pronunciation. Minsan daw kasi yung 20%, sila gumagawa 80% ng problema sa simba. Totoo naman, konti lang naman talaga yung supposedly na sure, mas marami naman talaga nag-o-obey. Kaya nga lang. Parang yung anay, parang gano'n lang din sa COVID. Actually, sabi din ng Kuya Joe, di ba? Sino pa yung, kasi walang ginagawa, sila pa yung mareklamo. Kung sino yung wala nang ambag, sila pa yung nakakadulot na yun yung problem. pinost ko kanina, di ba? Parang if you're busy na washing people's feet, diba? Hindi ka makakapagpabato ng ibang tao. Totoo kasi, naman. Pag hindi ka busy, di ba? Actually, ito sa trabaho, di ba? Sino walang ginagawa, sila madaming dada. Di naman kasi ganyan dapat yan eh. Dapat nga, ganito yun eh. Tulungan mo kaya ako. Hindi, wag na. No, ayaw naman. Ayaw naman. Yung di involve, yung di nakapasok. Sila yung madaming side comment. Yeah. Tapos yung pagod, hirap. Tapos di alam. Ayaw natin. Okay. Sige na nga. 3-4. 3 na nga tayo. Kaya ganun ang naging sulat ko sa inyo noon kasi ayokong masaktan ako ng mga taong dapat ay nagpapasaya sa akin. No? Di ba? Sweet.
Alam ko namang pag masaya ko, masaya rin kayong lahat. Okay. Ang bigat-bigat. Sige. Sorry. Sige. May inside joke lang sa amin. Sige. Ang bigat-bigat ng puso ko at sobrang lungkot ko nung sinulatan ko kayo. Iyak ako ng iyak nun. Ginawa ko yun hindi para sumama ang loob nyo, kundi para ma-feel nyo kung gaano ko kayo kamahal. Diba? Pinakikita lang dito na yung pagre-rebuke, pagtatama, kukorek. Sa totoo lang, minsan gusto ko ring maunawaan. Kasi ano mo yan eh. Personification mo yan eh. Di ba? Personification eh. No? Kaya nga di ba parang gusto mo makaser John? O bakit nagiging verb? Ang sabi ko is, bukod sa yun yung trabaho ko naman din. Parang sino Batman. na ang magsasaway? Sino na yung magko-correct or magre-remind? Hindi, bad cop. Batman nga si Batman, bad cop. Sino nga magsasaway? Si Superman, good cop. Kasi parang sino na lang. Ngayon sabihin mo, dapat siya nga ay gumagawa eh. Hindi ka na ginagawa eh. Ikaw naman, meron Part ka. mo yun eh. Yun Ikaw naman, binigyan ka naman ng authority na gawin yun. Yun. Tama. Ngayon, ang naiintindihan kasi madalas ng mga tao pag kinokorek sila is nasaktan sila, napahiya sila, na-offend sila, or sabihin natin na ang tawag dito, na maliit sila, parang ganun yung dating sa nila. Walang love, hindi loving. Actually, yung mga ganong nakakaramdam sa tingin ko is yung may ego at pride pa. Actually, hindi lang sa ego and pride eh. Hindi nila nakita yung buong meaning ng love. Nung minsan, wrong meaning, no? kumbaga, kundi man wrong, lacking, or sabihin natin na bias incomplete. yung kunwari yung love wins. Anong love yun? Kunwari sa LGBT, love wins. Anong love What is yung love? ano yung love? Kaya pag pinag-uusapan namin yun, yung social issue na yun, I want to correct them na kung yung love na binabanggit nyo na love wins is yung nasa Bible, I would disagree. Pero kung ang binabanggit actually, in the practical sense ng love eh. Oo. Pero pag ang sinabi mo naman na love wins na yan is yung definition ng love ng mundo, somehow I would agree na yun nanalo nga yung pag-ibig ng mundo. Pero kung yung love wins na yun is yung definition ng Bible, certainly not. Yun ang sasabihin ko naman. Kasi based din sa definition sa Bible, hindi yun ang ina-approve na definition. Now, minsan may pinost ako, sabi ko, kapag tayo ay gusto natin at sinasamba natin ang Diyos na maawain, pero hindi yung Diyos na nagpaparusa ng kasalanan, o yung Diyos na selective, na mabait, pero hindi yung Diyos na nagsasaway ng mali, or yung Diyos na mapagpatawad, pero hindi yung Diyos na nang didisiplina, yung Diyos natin na yon ay huwad, hindi yung totoong Diyos. Kasi kung yung Diyos natin, yung favorable side lang natin, hindi siya yung tunay na Diyos. Santa Claus. Minsan nakakalimutan natin na merong side si God na kapag tayo ay disobedient, matigas ang ulo, unfavorable talaga sa atin. Kailangan tama, discipline eh. And it has to be like that. Okay? For example, nung bata tayo, halimbawa, hinahawakan natin yung socket o kaya yung sa switch o tapos nakakuryente. Kasi wala nagsaway sa'yo. Ngayon ko na may nagsaway sa'yo. Kung hawakan, KJ naman. Diba? So, kontrabida pa tuloy yung nagsaway. Gusto ko lang maitam. Maganda yung explanation dyan eh. Diba? Maganda yung sinabi dito dun sa part na eto. Kinakailangan ng maturity ng mga taga-Korintong mga Kristiyano para tanggapin nila yung pagko-correct ni Paul. Okay? Madali kasi sa atin na isipin ng isang tao na kino-correct na kaaway niya o against sa kanya yung taong nang ko-correct sa kanya. Pero usually,
yung nagbibigay ng correction, mahal nila yung kinokorek nila. Kung paano mahal ni San Pablo yung mga taga-Korinto. Kaya nga hindi na nga siya nagpakita ng face-to-face kasi baka magalit na naman eh. Kaya nga letter na nga lang niya in-address eh. Ang goal niya hindi para... Pikay no? Ang goal nila hindi para i-discourage o i-grieve sila na parang... Para pamukha na tama ako. Hindi para gawing sabitan ng kaldero yung uso nila. Hindi para mahalin. Sobrang nakasubangot, ano. Parang sabitan ng kaldero. Now, dito ako nagtataka eh. Sige, sir. Kasi, ano ang pag ang magulang, kunwari, anak, hindi nagpaalam kung saan pupunta, siyempre magagalit yung magulang, anak, di ka man lang nagsabi saan pupunta, kala ko noon nangyari sa'yo. Ngayon, pag sa church, sinabihan ka na, anong nangyari, ba't di ka nagpapaalam, parang nagagalit tayo. Ngayon, kapag naman hindi na natin tinatanong, hindi rin po naman tayo nagsasabi. So walang kunyari, accountability. Hindi kunyari, hindi ka tinatanong. Ang isang issue naman dyan, hindi naman pala ako hinahanap eh. Bakit ka nga hahanapin? Ang hirap mo nga ispelengin kapag tinanong ka naman, sabihin, judge naman. So, walking on eggshells ka tuloy. Ano? So, kumbaga, ang point dito, you're a baptized person. Okay. May accountability ka rin sa ibang tao. Bilang isang Kristiyano, hindi mo dinedemand sa simbahan na i-visit ka nila. Kundi, ikaw ba mismo, ang pag nagbabasa kasi ng Bible, hindi siya pakabig. Kundi tayo yung unang mag-a-apply. Hindi nga nila ako binibisit eh. Ikaw ba, kailan ka nag-visit ng brethren? Hindi yung hindi yung brethren na lagi mo kasama. Yung mga brethren na hindi mo ganong ka-close, o yung mga brethren na mas bata sa'yo, kailan ka huling nag-visit? Then, ide-demand mo na yung church, bakit hindi ka vini-visit? So, baga, siya, makabig siya. Tsaka fallacy. One way siya, one way. Fallacy siya. Mali siyang argument pagka ganun. So, meaning to say, kailangan may accountability tayo. Pamilya natin yun eh. Gusto mo ba na nag-aalala yung pamilya mo? Yun nga, sabi nga ni Kuya Joe, two-way kasi ang relationship. Hindi pwedeng isa lang yung nag-aayos. Kailangan, dalawa is parehong nagre-reach outan sa isa't isa. Yan, two-way. So, in short, yung pagsusulat ni Paul ng letter, hindi... Out of love pa rin. Out of love. Hindi yung parang happy lang siyang... Umiiyak daw siya. Diba? Hindi yung parang... Sige, patatamaan ko kayo sa sulat. Hindi ganun yung style niya. Siguro habang nagsusulat siya, pwedeng... Sabi niya, ito namang mga taga-Korinto na to. Hay, nako. Pag-pray na, Lord, sana po magbago naman. Maganda yung layunin niya. 5-7. Ngayon, kung may nakasakit sa isang tao, hindi ako ang sinaktan niya. Okay. Hindi sa pinapalaki ko ang issue na to, pero actually, kayong lahat ang nasaktan niya. Okay. Tama na yung parusa na binigay sa kanya ng marami sa inyo. Okay. Ngayon, dapat nyo na siyang patawarin at i-encourage para hindi siya ma-depress at totally sumuko. Okay. Hanggang 7 lang ba? Okay. Hindi pinangalanan ni Paul yung tao na to, which is good. Pero kumbaga, kaya hindi pinangalanan, siguro somehow, sinesave pa rin niya yung reputation ng tao na to or yung image or kung meron pang natitira na sabihin natin na dignity dun sa tao. Pero sabi dito na yung tao na to is na discipline na, pinakitaan naman na may fruit ng repentance. Ang ating maging response naman bilang brethren, maging gracious na. Kumbaga, mas i-encourage natin siya, hindi yung discipline. Anak, layuan mo yung yan tao na yan kasi ganito, ganyan. Parang ino-ostracize mo palalo. Nagre-repent na nga, nagtatry na nga magbago ng tao. Kung inadmit na ng tao na mali siya at tinatry niyang gawing okay yung buhay niya in God's grace, maging naman tayo, supportive. Suporta. So, kumbaga, nakita mo kung gaano ka-loving dito si Paul na parang magulang na pinalo tapos nung, kunwari, tawag dito. After pinalo,
After ng pinalo, kunwari, tawag dito. Sink in na. Kasi mag-isip ako ng magandang example. Yung kay Paul Washer. Sige. Yung parang naligo ata sa ilog, tapos umuwi, tatlo silang magkakaibigan, pinauwi yung dalawang kaibigan, tapos siya pinalo. Tapos sabi niya, ba't pinalo mo ko, yung dalawa hindi? Una sa lahat, yung dalawa na yan, hindi ko anak, ikaw yung anak ko. Na pinalo siya. Pero after naman nung palo na yun, ano nangyari? In-explain naman sa kanya, bakit ganito, ganyan. Mahal. So, hindi yung pinalo, tapos parang hindi nasaktan na, paluin ko pa ng mas malakas. Alam mo yung... Gigil eh. Tapos kunwari, nag-sorry na nga, nagsisisi na. Mamaya, alis na. Maalala mo na naman, hahampasin mo na naman. Parang, ano ba? Di ba enough yung nasabi mo na, napalo mo na, uulit-ulitin mo pa ba dun sa tao yung pagkakamali niya? So, syempre, hindi na. Actually, sir, una akong nagbabalik bilang Christian, sa MCTV pa noon. Baka bayan pa eh. Okay. Pupunta pa ako dun, siya, tuwing Saturday yata or something. Sobrang layo din eh. Okay. Tapos kubo lang siya. Okay. May Bible study kami, tapos parang tinatanong nila na ano yung pwede ko i-share. Ito yung na-share ko. Ito mismo, na to. Okay. Pero nung time na yon is sobrang pakabiglang nung aking, pakabiglang nung intention ko. Ngayon nakita ko na yung context. Ngayon, ito sa Corinthians kasi, gaya ng sabi ko sa'yo kanina, sir, behind the scene. Si Satan ay tinetempt sila nung una na i-tolerate yung sin. Di ba? Yes. Na parang merong lalaki dyan na inaasawa niya yung stepmom niya. Which is, yun yung possible na tao na tinutukoy dito. Yeah. However, sabi nga, Possible lang. Possible Tsuri lang. Okay. Para lang sure. Okay. Oo, di ba? May ganon. Di ba? Yun yung issue dun eh. Yun diba? yung unang mali. Parang, dapat nga nire-rebuke nyo eh. Oo. Bakit? Akala nyo ba napaka-loving nyo? Doon sa ginagawa nyo na yan. Sa ginagawa nyo na nagtotolerate kayo ng sin. I-call out nyo. Sabihin nyo yung sin mali niya. yun. Mali niya. I-cast mo nga daw siya eh. Alisin mo muna siya. Diba? Sa fellowship eh. Ganon nga eh. So, ngayon sinunod. Dahil sinunod. Dahil ganun. Ngayon, yung kabilang banda naman, Na extreme din. nag-repent na eh. So si Satan, pwede siyang mag-work sa Kabilang side. Tinetempt naman nila, ni Satan, yung mga tao na maging extreme dun sa punishment. Maging extreme naman na parang magkaroon din ng, kasi madedepress lalo eh. Diba? Pero mo kung ikaw nag-repent na, nanunumbalik ka na. Tapos ulit-ulitin pa yung ginawa mo kasalanan na sabihin. Pagdudut-dutan mo pa, diba? Hindi, di ba may mga tao tayo na kasama, di ba, na parang nahimlay din ng matagal. Tapos diba? nanumbalik. Tapos, tiyatanong natin, di ba, kung ano ba naramdaman niya. Yun naman, di ba? Pero, for the same reason, tulad nito, yun yung reason ko kaya kahit joke. Eh, di ba, minsan may mga brother. Tulog. Di ba si Brian, ahili kasi mag-joke. Yun yung reason na nakalista na. Yun yung reason na sabi ko, kahit na tawag dito, kahit na alam ko joke lang yun, ayoko siyang gawing joke. Kasi baka dibdib eh. Baka kasi maging seed yun na iwala pala yung dating. Ayoko kasi nung, kahit alam kong joke, pero ano ba sa tingin mo yung mga joke na sa simbahan natin na parang Oy, parang parang ayokong gawin joke to yun, isa yun. Ayoko din na nagjo-joke, na ginagawang joke. Yung sa jowa. Sa jowa. Okay, bukod sa jowa, ito yung ayoko talagang gino-joke. Yung about sa pera, tsaka yung methods ng charismatic na parang minamak. Yung mockery. Hindi mo... Kanyari nagtatangs gano'n. Hindi lang yung sa nagtatangs yung about sa pera. Yung kung nag-charismatic ako, yaman ako kasi ganito, puro ganito yung pinipreach mo lagi sa pera. So off ka ron, Every time. Until present. Pag gano'n nagkikringe ako kapag may parang mockery. You don't win them by mocking them. Ipaunawa mo sa kanila. Kasi parang it may come to them as an attack.
Kaya kunwari may nagpo-post ng Facebook na wag mo ipagduldulan sa akin yung religion mo. Yung kunwari sa divorce. Hindi ko tinetake na sa akin yun. Gusto ko lang sabihin na wag kayong gumawa ng hasty generalization na as if lahat ng religious people is like that. Do not make it appear na lahat ng religious people or sabi natin spiritual people is ganyan ang ginagawa sa inyo. Because in the first place, may mga kunwari sa LGBT, may mga estudyante ko na LGBT na member, pero hindi ako ang una na nang di-discriminate at hindi ako as much as possible nang mang-di-discriminate ng member noon. However, pagdating nasa spiritual realm na ganon, may stand ako regarding doon. Pero we do not mock them based on their sexual preference. Yung iba kasi nang bubuli. Minsan hindi naman nagsisimba din ng bubuli, mga kapwa-classmate ka nila eh. Paano yung ano sir, yung mga God hate fags, mga nasa streets. Provocative kasi yun eh. Parang namomrovoke siya, no? Tama na i-call out mo yung sin. Pero there is a way na kung saan seryoso ka na i-call out yung sin, pero makikita yung concern mo. Kunwari, tama. Kunwari, hindi mo naman sa ipapahiya sila. Hindi mo tama. Yung kunwari sa school, wala. Tanungin mo, kunwari, mag-interview ka na kahit sinong LGBT doon, tanungin mo, diniscriminate ka ba ni Sir John dahil bading ka o tomboy ka o ganito, ganyan. Wala naman. Okay? Tapos sasabihin lang nila, pero ang stand kasi ni Sir John regarding naman sa spiritual, yun ang isasagot nila. So, kumbaga, hindi ka kasi ng mock. Yun same din yung point na kunwari sa charismatic. Hindi mo rin ako makikita na kunwari nagse-share na pagtatawanan ko yung nagtatanks na blah 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 tapos as if na joke na lalagyan ko ng ibang rhyme. Para sa akin, you should be more compassionate with those people kasi galing ka dun eh. Imamak mo yung mga tao na somehow, dapat mas naiintindihan mo. Kasi nanggaling ka doon. Compassion. You believe that to be true also before. Compassion yung kailangan. Yun yung point na compassion. Kaya naiintindihan ko si Paul nung sinasabihan niya. Compassionate siya sa mga tao. Mahirap. Biruin mo, ang hirap i-correct ng mga tao na yun. Tapos pag kunwari, magsasalita ko, mag-share ka, imamak mo sila na parang katatawanan. Kilala mo naman ako pag nakikinig sa mga preaching. Hindi ako tumatawa as much as possible sa mga joke na off. Kahit na sabihin natin na nakakatawa. Maliban na lang kung yung humor talaga na yon is nakakatawa naman talaga. Na-caught off guard ka, gano'n. Na-caught off guard ka. Pero hindi yung for the sake na laging yun yung pagtatawanan. Siguro, yung parang ridiculous, yung thought na bakit nga ba ganun yung practice or ridiculous na bakit ba ganun yung thought. Pero you don't mock them. You help them. Yeah. Dati ka rin namang ganun yung religion mo eh. Yun yung point ni Paul. 8 to 11. Okay. Mayayari natin yan. So please, iparamdam nyo sa kanya na mahal nyo talaga siya. Okay. Kaya ko sinulat ang letter na yon para i-test kayo at para malaman kung lagi kayong ready na sundin ang lahat ng mga bilin ko. Pag pinapatawad nyo yung mga nagkakasala, pinapatawad ko rin sila. Yung pinatawad ko, kung meron nga akong dapat patawarin, pinatawad ko na yon sa harap ni Christ para sa inyo. Ginagawa ko ito para hindi tayo malamangan ni Satanas kasi alam naman natin ang mga diskarte niya. Mahalaga ang repentance. Yun ang yun ang susi talaga eh. Yun yung susi at foundation talaga ng restoration ng isang nagsin na kapatid sa pananampalataya, repentance. Ngayon kung walang repentance, wag mag-demand yung sinner na dapat ganito yung trato nyo sa akin, ganyan-ganyan. Kita nyo, di ba? Kita nyo nakalagay dito. Lovingly, sabihin natin na, brother, wala nang problema doon. Ang pakiusap ko lang, iwanan mo na, talikuran mo na yung mga kasalanan. Di ba? Ganun yung ganun. Kasi naku-frustrate ka na kaya napabulong ka na. Parang awa mo na. Kumbaga parang pawala na yung parang awa mo na. Ngayon, pero kung nag-repent naman na yung tao at talagang wino-work. Okay.
Teka lang, sir. Bago tayo pumunta dyan. Paano ba masasabing nag-repent na? Wino-workout talaga doon tao na yon na talikuran yung kasalanan na yon at meron kang evident na changes na nakikita sa buhay niya. Okay. Sample, kunwari meron kasama ng loob sa isang kapatid sa pananampalataya. Tampo. Tapos, sabihin natin na ikaw, di mo rin naman in-admit yung pagkakamali mo eh. Ano ang repentance doon? Wino-workout mo ba yung relationship nyo? Kinakausap mo ba? Ikaw ba ang nag-unang nag-i-initiate na makipag-usap? Ngayon, kung walang ganun or walang point ng conversation na ikaw ang mag-i-initiate, I'm very sorry to say, medyo walang evident na fruit ng repentance. Hindi ka pwede mag-demand. Ngayon, sasabihin mo, hindi nasa process ako ng healing. Diyan tayo madalas dinedeceive. Lagi nating sinasabi na nasa process of healing tayo, wala ka pa namang step 1 na ginagawa. O baka sabihin, ginudge mo naman. Hindi. Gusto ko lang na mag-reflect minsan tayo kung talaga Totoo bang nga ba may talaga? steps tayong ginagawa. Ngayon, kung wala tayong steps na ginagawa para ma-restore yung relationship natin sa tao o sa mga Suntok sa particular buwan. na tao, don't say that you are in the process. Hindi mo pa nga sinisimulan yung process. Niloloko lang natin yung sarili Hindi ka kasi pa natin naka-enroll. pag- Oo. Ngayon, kung evident na nakikita mo na, ay, nangangamusta na, nakikipag-uusap na, nag-engage na sa fellowship, ganyan-ganyan. Nag-open. Wala ka na nakikitang mga post na ganito. Siya, kapag kahit surprise mo makita, wala na mga ganong scene sa buhay niya. Even dun sa mga bahay niya mismo, pag binivisit mo, wala na yung mga, kunwari, nagiinom siya, wala na yung mga ganyan-ganyan, wala ka na rin nababalitaan na nagiinom siya, then mataas ang chance na yung tao na yun is nagre-repent. So may evidence na ngayon, i-ano nyo na. Kumbaga, Kapag ganun, ano ka na? encourage yun na. Welcome, brother! Nung bumalik ba si isang kapatid natin, may nagsabi na, oy, nabuhay yung patay. Wala naman, di ba? Kundi parang normal lang. Kasi the point na nanumbalik siya, yun na yung effort Matic na yun. ito pertaining naman sa isang brethren na umalis sa fellowship. Umalis siya. Napangalanan. Ngayon, hindi, hayaan mo na. Tapos bumalik. Wala na yung, oy, nabuhay yung patay. Wala na yung ganun. Tanggapin lang. Bakit nagising ka? Di ba? Wala nang ganun. Ganun Wala nang ganun. The point nga na, hiyang-hiya yan na bumalik. Tapos Effort tayo, tapos tatanungin mo pa na, ikaw man din, kunwari, ka rin, di ba? ikaw man din, kunwari, tawag dito, may autism yung bata. Hindi, may autism yung anak nung isang babae. Tatanungin mo pa ba, bakit may autism yung anak mo? Or parang may autism yung anak mo. Insensitive, ano? Alam na nung nanay niya na may ganun yun. Special ba yung anak mo? yeah. Insensitive yun. Oo. O kaya, mataba. Sabi mo, ba't ang taba mo? Yung mataba, alam niya mataba siya. Okay. So, ibig sabihin, aware na siya dun eh. Parang so, yung pagbalik yun, niya. So, kunwari, pagbalik Isang niya. magandang hakbang. Oo. Aware Simula. na siya eh. May ginagawa na siya. Nakikita mo nagpapapayat na eh. Sabi mo, ang taba mo pa rin. Huwag mo nang ganunin. Aware na nga eh. Jogging pa. Oo. Taba rin. I-encourage natin. Okay? Pero kung hindi ka gatekeep kasi iba eh, no? Again, Gatekeep. huwag din pakabig. Kunwari, wala ka pa naman talagang evidence ng repentance tas magde-demand ka na, uy, anuhin nyo naman, fellowship. Hindi mo pa nga tinatalikuran yung sin mo. Minsan kasi parang we long for the fruit of repentance. Pero di pa tayo nagde-repent. Ayun nga. No. Parang gusto ko, actually, bakit wala akong maranasang fellowship? Bakit? Di ba? Oo. Nag-repent ka ba? Hindi naman sinasadya yun eh. Hindi yan para bang, okay, mag-fellowship ta. Hindi siya ganun. Hindi siya parang, paano ba? Anong topic natin? Nag-usap nga kami. Resurrection ba? Nag-usap nga kami ni Yani, sabi niya, na-miss ko sir yung mga ganitong usapan na, hindi siya sinadya na, Yani, mag-fellowship tayo. Hindi siya sinadya na ganun. Makikita mo na kung nag-repent yung tao eh. Una, siya na mismo, ini-include na niya yung sarili niya dun sa usapan na pang-espiritual. Meron siyang bukas na puso. Oo. Kasi umalis ka sa fellowship, tapos ayaw mo naman bumalik. Tapos parang, actually, meron kasi, kaso nga lang, confidential eh. Parang, hindi rin nag-open. Paano ko tutulungan? Hindi rin nag-open. May mga ibang gano'n naman, na nagkaroon ng trust issues.
Tapos nahihirapan silang mag... And I understand naman. However, sabi nga dun sa book na The Little Prince, just because nasugatan ka sa tinik na isang rosas, ayaw mo na sa lahat ng rosas. O hindi ganun. Just because nagkaroon ka ng trust issue sa isang tao, sa lahat na. Kumbaga, you try to overcome yung ganung phase. So, kumbaga, mag-ingat ka na ngayon, di ba? i-reaffirm daw natin dito sa mga tao na to yung kanilang restoration. Now, kasi pwedeng gamitin ni Satan. Yes, ito mga strategy ni Satan. Kung nung una, ang strategy na ay i-focus ang tao sa lust, hindi lang sexual desire, lahat ng selfish desire. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Yan. Yung iba, ang temptation naman ni Satan, hopelessness. Wala na talagang pag-asa. And despair. Kung hindi man niya madali ikaw sa lust, dadalihin ka niya sa, parang di naman sumasagot si God mo, o ba't naghihirap ka ngayon? Ilang beses ka nang nagpupumilit magbago, parang wala naman nangyayari. So, hindi ka man sa lust tinitira ka niya sa hope. Ginagawa ka niyang hopeless. Kasi pag naging hopeless ka na, madali ka na lang bumigay doon sa ibang temptation. So, mag-ingat daw tayo sa ganong strategy ni Satan. Ganon din ito yung sinabi mo kanina, sa church. May temptation sa church na itolerate o ipawalang bahala yung sin, hindi na didiscipline. Pero kunwari, na-call out na, nagrepent na, may tendency naman na maging extreme sa punishment. So, careful daw doon sa ganong scheme ni Satan. Okay, 12 to 13. Nung dumating ako sa Troas para i-preach ang magandang balita tungkol kay Jesus, nagkaroon ng opportunity galing sa Panginoon para makapag-serve ako sa lugar na yon. Pero sobrang nag-alala ako. Excuse me. Nung hindi ko makita doon ang kapatid nating si Titus. Kaya nagpaalam ako sa mga tao doon at tumuloy na ako sa Macedonia. Okay. Tandaan natin na the harvest is plentiful, but the labors are few. Ang una nating gawin ay hindi mag-utos ng mga kapwa member na, mag-missions kayo o mag-share kayo. Hindi ganun. Pray for the Lord of the harvest. So kay God ka unang babalik. Lord, daming. Then pangalawa is hindi porkit bukas yung pinto, Dapat mong pasukin. Yan. Si Paul kasi hindi siya one-man show. Kumbaga, mukhang okay, opportunity na ni Titus to. If okay si Titus dito, free siya, available, ganito, willing. O de siya. Siya ang nakikita lang natin yung perspective niya kasi sulit niya to. Oo. Tingnan mo Pero hindi siya super apostle na super na siya lang lagi. Oo. Tingnan mo, hindi siya nang under kay Apollos. Kumbaga, yung availability ni Apollos. O yung pangalawa naman, just because open door, hindi niya sabihin na ako na naman. Hindi siya ganun. O ako uli, hindi din siya ganun. Kumbaga, binibigyan din niya yung opportunity and nag-a-ask din siya ng help sa ibang tao. Meron nga siya sa Thessalonians, yung brethren, pray for us. Ayan. Sige, bago ka antukin, malapit na tayo mayari. Okay, number 14. May diisip ka. 14. Pero salamat sa Diyos kasi kaming mga united na kay Jesus. Lagi niya kaming sinasama sa parada ng mga nanalo. Okay. At ginagamit niya kami para mas lalo pang kumalat na parang pabango ang pagkakilala sa Kanya sa lahat ng lugar. Okay. Ngayon, maganda tong verse na to kasi parang kinote niya yung sa Roman So parang glorious yung pagkakapanalo ni Christ dito. Why? Because doon sa knowledge ni Christ of yung good news na tayo is ma-break free sa kasalanan. Now, in-address dito ni Paul yung issue dun sa mga nangkikriticize sa kanya, bakit hindi siya nakapunta. So, kumbaga, pinakikita niya na siya din kung paanong si God is may integrity, meron din siyang integrity. And ang maganda dito, ina-attribute niya kay God lahat ng victory and triumph in Christian walk. Sana ganun din tayo. Alam mo, pag ikaw is talagang kumakayod sa kaharian ng Diyos, kahit yung maliliit na bagay, pagpapasalamat mo. Kunwari,
Yung panahon. Yung energy mo na nakakapag-share ka pa kahit na sobrang daming ginawa. Yung hindi ka nagkasakit o yung gumaling ka sa sakit. Yung, kumbaga, hindi na... Mas na-appreciate mo. Nag-appreciative ka. Ganun. O kasi, hindi na putol yung ministry, hindi na putol yung mga bagay na dapat gawin. Ayun lang. And even sa mga pagkakataon na hindi favorable, kunwari may sakit, God, salamat sa rest. Pinagpapahinga mo muna ako, ganyan. Maganda tong part. Gumaganda yung mindset mo. No? Di ba sabi, rejoice in the Lord always. Can I say rejoice? So, laging kay God. All things, no? And through us, diffuses the fragrance of His knowledge in every place. So, kumbaga, ginagamit ni God si Paul para lumaganap talaga yung kingdom ni God. Okay, 15 to 16. Sige, 15 to 17. Last na. Sige. Ay, last na ba yun? Okay. Para kaming mabangong insenso na ino-offer ni Christ sa Diyos at naamoy ito ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Alam ko na to. Okay. Sa mga napapahamak, sobrang nakakamatay ang amoy na yon, pero sa mga naliligtas, nagbibigay ng buhay ang bango nito. Sino ngayon ang makakagawa ng mga bagay na to? Hindi kami kagaya ng marami dyan na pinipreach ang mensahe ng Diyos na parang mumurahing paninda. Dahil pinadala kami ng Diyos, witness namin siya, alam niyang sincere kaming nagpipreach sa tulong ng kapangyarihan ni Jesus. Okay, di ba ito yung sweet-smelling aroma? Maiintindihan ito ng mga Romano and even ng mga taga-Corinth kasi, di ba, nung sila is mga nagsasamba pa sa mga Diyos-Diyosan, sa Greek mythology, nag-o-offer sila ng mga sweet-smelling aroma sa mga gods. Pero yung same amoy na yun, ibig sabihin, yung mga prisoners of war, papatayin. So, kumbaga, yung mabango na yun para sa kanila is nakakasulaso kasi yun yung senyales na papatayin yung mga kaaway ng mga Diyos nila. So, dun binaraw yung ganung concept. So, kumbaga, aware sila. So, kumbaga, ganun din dito. Though para sa kanila, nape-persecute sila, sweet-smelling aroma yon para kay God kasi yun yung evidence na tayo ay partakers na kanyang suffering kasi Kristiyano tayo. Ibig sabihin, kanya tayo. Pero sa mga perishing, sabihin na, parang mga uto naman yun, parang mga abnormal yung mga yan. Parang naman pero kasi ang evidence naman yun ng destruction ng mga taong makamundo. Remember that when the Holy Spirit comes, He will convict the world of sin, righteousness, and judgment. Sin, because yung mga tao is makamundo. Righteousness, kasi si Jesus is righteous. And judgment, because paparusahan ng Diyos yung mga makamundo. So therefore, yung tao na ayaw mag-repent, yung tao na ayaw tanggapin at kilalanin ang Diyos sa kanilang buhay, yung ginagawang word, yung ginagawang na amoy. Di mo may kinukwento ka nun yung maglalagay ng verse ka mo si Stephen Curry ba yun? Yung sa shoes. Sa shoes. Tapos ayaw nila. Nung certain Nike na nga. Di ba? Ayaw tanggapin, di ba? Bakit? It is a stench for them. Parang siguro sabihin natin na lunatic or parang ano yung tamang term sa religious religious yan? Kalimutan ko ano yung tamang term sa ganun eh. Hindi naman bigot. Parang bigot. Yun. Kumbaga, bakit ka na absurdan sa ganun? Di ba parang offensive na sa kanila yun? Yun nga, doon ako nagtataka eh. Sa mga Bible, ganun. Doon ako nagtataka, lahat ba ng Christian na nakakasalamuhan nila, ganun ba ang Kaya doon din ako nakukuhan kasi hindi rin naman lahat ng member ng, lesbian ba yung Parang alam ko LGBT, basta LGBT. Okay. Lahat ba ng LGBTQ is galit sa Diyos? Lahat ba ng LGBTQ hindi kino-consider na totoo si God? Hindi. May mga member dyan na open, yes, at saka merong member ng LGBTQ, I believe, na somehow they are trying to change, somehow they are trying to repent, somehow they are trying to acknowledge God. Hindi pare-pareho, hindi one size fits all. So, kumbaga, the point na masulasok ka dahil dun sa
mga tao na talagang pinupush yung Christianity sa life ng nation. Oo. Huwag naman nating sabihin na para bang, ay, pinupush nyo yung agenda nyo sa ano. Kayo din naman. The same is true. Oo. Kaya minsan sasabi ko, Yun yung double standard. Yun yung maganda, di ba, doon sa debate ni Dr. Dino ba? Na yung totoo niya, Kent Hovind ba? O Kent Hovind. Parang sa school, tinuturo niyo yung evolution, yung mga ganito, yung mga ganyan. At ang sinasabi nyo, it is based on science. Pero, ang science na observe, pero wala naman kayo noon. Tapos sasabihin nyo, ganitong million years ago. So, hindi siya science. It's faith. Actually, it's a faith. It's a religion. Yung sa akin, inakusuhan nyo ako na religion yung sa akin, kaya huwag paniwalaan. Pero kayo din, religion din kayo. In the guise of science. Ang term pa nga namin dyan, worldview and belief. Worldview. So, para mas friendly yung term, pero hindi pwede sabihin na wala ka akong pinaniniwalaan eh. Naniniwala ka na wala kang pinaniniwalaan. Parang allergic sila na someone will forcing their beliefs on you. Parang may allergy ngayon yung society sa ganun. Parang gusto nila, parang yung, eto ko, respeto mo. Ikaw. Sakto yung subject, world religion. O sasabihin mo lang forcing. Sabagay. Yun nga yung subject. Another dito is yung pag-summarize ni Paul ng kanyang ministry, which is, tapos naman na tayo. Hindi daw niya pinepedel yung word of God na wina-water down. Pansin mo, may ibang tao sa wina-water down yung salita ng Diyos para magmukhang friendly and mas accepting. Tanggapin nila yung word ni God as it is. Kasi, baka pag tinanggap nila yung word ni God because of entertainment, you would have to keep giving entertainment to them. To stay. Kaya sabi din ni John MacArthur, huwag tayong gumamit ng mga worldly and complex ways para yung tao is manatili kay God or isik si God. Kasi si God mismo nagsabi na siya magdodlo ng tao sa kanya. Kanya magpa-concert tayo, invite natin si ganitong artista na Christian para madami siyang mahakot. O kaya i-share natin itong si governor, si mayor, yung leader. Kasi mga ganun strategy. Hindi dapat daw ganun. Which is maganda naman sana. Maganda, it's very... Pero as an individual sana. Hindi yung para ma-saturate niya yung buong Kasi yung strategy minsan na ginagamit natin is worldly. And sabi dito, kinoconsult muna dapat natin si God. Kung yun ba talaga ay yung way niya tsaka yung pinagagawa niya sa atin. Hindi Dahil, sige, i-gather niyo yung mga brilliant minds dito sa church. Hindi ganun. If any one of you lacks wisdom, you should ask God. Remember na ang ginamit ni God, hindi naman yung mga learned Mga uneducated, unlearned na individuals To shame the wise. To shame the wise. So, mas naniniwala ako na gagamitin ni God yung mga humble, hindi mga brilliant minds. Ngayon, kung matalino ka, pwede rin. Si Katulad Paul ni Paul. Diba? Pero maganda yung sinabi ni Paul na I consider everything rubbish in comparison na makuha niya yung totoong knowledge, which is Christ. Yan. So, regardless ng intellectual capacity. Yeah. Yun lang ba? Yun lang naman. So, yun lang guys. Maraming salamat. Thank you. God bless. God bless.